Kabanata 1. Marahang ikinurap ni Celine ang mga mata habang natatamaan pa rin ang nakatitig sa bahaging iyon ng luneta. Ilang taon na ba ang nakaraan? Wala na pala rito ang mga duyan na wala na rin ang ibang batang marurungis. Napakalaki na ng pinagbago, pati na ang batuhan sa tabing dagat na lagi namin pinupuntahan ni Mami noon. Iba na rin ang ayos. Mahigit 10 taon na rin iyon. Napapasyal pa kaya si Mami dito? O na kaya kung makita ko siya rito? Makikilala kaya niya ako? Hindi na siguro. Alam kong malaki na ang pinagbago ko. Hindi na ako ang dating bibi niya. Isa pa, masasaktan lang siya kapag nalaman niya kung anong nangyari sa buhay ko. Mabuti pa nga, siguro na hindi na lang muna kami magkita. Umiyak ang puso niya sa isiping iyon. Ilang sandali pang pinagsawa ni Celine ang paningin sa bahaging iyon ng luneta. Nang makaramdam na ng pagkainip ay ipinasya niya na maglakad-lakad na lamang muna. Mula luneta, dinalunton niya ang kahabaan ng Rojas Boulevard. Palibhasa ay malaki na rin ang pinagbago ng Baywalk na iyon. Hindi na masyado nakakatakot na maglakad. Kahit napadilim na ang paligid dahil paggabi na. Bukas na kasi ang iba pang kulay ng ilaw na nakapalamuti at nakatanglaw sa paligid at marami na ring taong naglalakad. Kahit pala rito, napakalaki na rin ng iginanda. Noon ay palagi naming namapasyal ni Mami dito. Dito namin hinihintay si Daddy kapag dumarating mula sa pagsakay sa barko. Ano kaya't makita ko sila rito? Tila may pumisil sa puso ni Celine sa isiping iyon. Pero agad din sinaway ng dalaga ang sarili. Hindi, mas mainam kung hindi ko na sila makita. Hindi na ako ang dating Celine na anak nila. Iba na ako. Hindi na ako karapat-rapat na maging anak nila. Masasaktan lang sila kapag nalaman nila kung anong klaseng buhay ang kinasapitan ko. Baka sila mismo ang magtakwil sa akin. Nakagat na lang niya ang pang-ibabang labi at nakuyom ang kamao. Wala na akong karapatan na maging anak nila. Kaya kailangan na alisin ko na rin sila ng karapatan na maging anak ako. Tuluyang tumigas ang muka ng dalaga sa isiping iyon. At sa isiping iyon, malalaki ang hakbang na nilisan na ni Celine ang lugar na iyon. Para ano pa ba ang pagbalik tanaw sa nakaraan kung wala rin namang pag-asang mabalikan ang matatamis na sandaling kanilang pinagsaluhan ng mga magulang. Malapit na siya sa kinapaparadahan ng kotse niya nang makarinig siya ng mga sigawan at tilian. Maya-maya ay mga putok ng baril ang sumunod na bumulahaw sa bahaging iyon ng luneta. Ali, ano ho yun? Bakit ho? Agad niyang tanong sa isang cigarette vendor na naparaan sa harap niya. May mga hinahabol ho. Ang mga pulis, hold upper ho yata. Sige ho, tumakbo na ito palayo. Shit, hindi ako dapat maipit sa ganitong sitwasyon. Kailangan ko nang makabalik sa kotse. Malalaki nga ang hakbang na itinungo niya ang kanyang kotse. Pero bago pa nakalapit sa sakyan niya ang dalaga ay natananan niyang palapit sa kanya ang isang lalaking armado ng baril at patalim. Halika rito, sabay hablot nito kay Celine na makalapit ng balit na braso sa kanyang leeg, sabay tutok ng patalim doon. Aray, bitawan mo ako. Gulat na hindi agad nakagalaw ang dalaga. Kayo, wag kayong lalapit. Tutuluyan ko itong babaeng ito. Banta nito sa palapit ng mga pulis habang idinidiin sa kanyang leeg ang hawak na patalim, habang hawak ng isang pangkamay ang baril. Aray! Napaigik siya sa sakit. Pero mabilis na gumana ang kanyang utak. Kailangang malansi ang gagong ito. Akmang iigkas na ang kanyang siko para sikuhin ito at sabayan ng untog ng ulo sa mukha nito at susundan niya ng hawak sa kamay na may patalim. Pero bago pa man nagawa yun ni Celine,
mula sa kung saan ay may malakas na presang bumaltak sa lalaking nakabaliti sa kanya. Kasunod niyon ay nakarinig siya ng malakas na kalabog ng sununtok ng katawan ng tao. Tarantado ka, gagawin mo pang kanlungan ng babae ha? Ang nalingunan ni Celine ay isang matangkad at gwapong lalaki na malaki ang katawan. Gigil nitong binabanatan ng suntok ang lalaking ng hostage sa kanya. Tama na yan, awat ng pulis sa lalaki. Kami na ang bahala riyan. Sige ho, tumigil naman ito sa pagsuntok sa hostage taker. Saka lumingon kay Celine na sa bilis ng mga pangyayari ay hindi agad nakapag-react. Okay ka lang? Nasaktan ka ba? Naku, may sugat ka pala sa leg ah. Sabay hakbang nito palapit sa kanya at tukot ng panyo sa bulsa. Teka, tapalan mo nitong panyo para maampat ang pagdugo at walang babalang inilapat sa liig niya ang may hawak na panyo. Lalong nabilisan ng pangyayari si Celine nang maramdaman ang init ng palad nito sa liig niya. Kahit pa may nakalagay doong panyo, ang unang reaksyon na gusto sana niyang gawin ay magalit, sampalin ito. Kahit na ba may panyo sa palad nito, still isang kapanghasan pa rin ang maituturing ang ginawa nitong pagkahawak sa liig niya. Pero bakit naman niya gagawin iyon? After all, ito pa rin ang tagapagligtas niya. Kahit nababalak na niya kanina na manlaban at ipagtanggol ang sarili, mas mabilis naman ang lalaki ito. Natulungan siya. Isa pa, ang gwapo niya. Sa loob-loob ni Celine na bigla ay naaliw, natitigan ang nakangiti at aliwalas na mukha ng kaharap. Hey, okay ka lang? Tila naman bigla itong nag-alala na baka may shock pa siya. Gusto mo ba ng tubig? Teka, kukuha kita ah. Okay lang ako. Sa wakas ay nagawa na niyang sabihin, I think you're not okay. Mabuti pa, doon na muna tayo sa kiosk na yun para makainom ka ng kahit ano Sarge, ako na ho ang bahala sa kanya. Baling nito sa mga pulis. Teka, hindi na ba siya nakakasampa ng reklamo sa nang hostage sa kanya? Bumaling kay Celine ang simalong lalaki. Hindi na, bahagyang maidap ang mga mata ng dalaga. Okay na ako, saka mukhang marami na siyang kasong haharapin. Bahala na kayo sa kanya. Sige, ikaw bahala, uwi ka ng pulis. Oho, salamat ho. Halika na, Ron at magkape ka muna o kaya ay juice. Style mo bulok. Gusto nang sabihin ni Celine dito dahil may pakiramdam siya na gusto lang nitong makipagkakilala sa kanya ayon sa paraan ng pagtitig nito sa kanya. Sige, pero bigla ay parang gusto niya makipaglaro. After all, malungkot siya ngayon. Malungkot. Damang-dama niya na nag-iisa lang siya sa mundo. Maybe a company of someone will do para kahit paano ay magkaroon naman ng buhay ang 2 linggong bakasyon niya sa trabaho. Kung ganun, pwede ko munang malaman ang pangalan mo, wika nito. Sabay lahat ng palad sa kanya. Ha? Saglit siyang nag-isip. I'm Celine Del Valle. Tanggap niya ang palad nito. Celine? Ulit nito sa pangalan niya. Saka bahagyang pinisil ang kanyang palad. Maganda, bagay sa iyo, my sweet Celine. Bahagya siya napapidlag nang naramdaman ng init ng gumagapang sa kanyang palad. Naglanda sa kanyang braso at tila bahagyang pumutik sa kanyang puso. Gusto tuloy niyang magalit, mainis dahil medyo presko ang dating nito. Pero ngayon nagkakalapit pa rin ang mga mata nila, mas nauunang dumating sa kanyang utak ang isipin ito. Ito pa rin ang kanyang tagapagligtas. Isa pa, kahit naman medyo presko ang dating nito, cute talaga ito tignan. Lalo na ang kakaibang kislap ng mga mata na kanyang nababasa. Parang may kumikiliti sa kanyang puso sa isiping kislap ng paghanga sa kanyang kagandahan ang kislap na iyon. Salamat. Wika na lang niya, pasimpleng hinila ang palad. Ang totoo, hindi rin naman siya sigurado kung nagagawa nga ba niyang magkunwari at maitago na may bahanga rin siyang nararamdaman sa kaharap lalo pa at tila'y kay bilis ng tibok ng kanyang pulso sa mga sandaling iyon.